Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang developmang Taiwan o PMN sa AFP modernization. Ngayon araw, dalawang balitang magkaibang-magkaiba ang pinanggagalingan pero parehong mahalaga sa usapin ng regional security at military modernization ang pag-uusapan natin. Una, may magandang balita para sa Philippine Navy, opisyal nang nasimulan ang konstruksyon ng unang barko sa pangalawang batch ng Landing Platform Dock o LPD ng Pilipinas sa PT PAL, Indonesia. Ikalawa, habang tahimik ang kalangitan, may mga lumabas na larawan na nagpapakitang walang kam-alay-malay, na nalock at na-track ng Taiwan F-16 Vipers ang Chinese Air Force aircraft, gamit ang advanced passive sensors. Magkaibang domain, naval at air, but parehong nagpapakita kung paano nagbabago ang modernong digmaan sa Indo-Pacific. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa magandang balita para sa Pilipinas. Matapos ang mahabang paghihintay, opisyal nang umuusad ang konstruksyon ng unang barko sa ikalawang order ng LPD ng Philippine Navy sa PT PAL. Ang barkong ito ay designated bilang LD-1, at ayon sa impormasyon, nasa assembly stage na ang lower hull block components. Ibig sabihin, hindi na ito plano lang o drawing, may aktwal ng bakal na binubuo. Ang balitang ito ay mahalaga dahil ang LPD ay isa sa pinaka-critical platforms para sa naval mobility at amphibious capability ng bansa. Ang mga ganitong barko ay hindi lang panggera. Ginagamit din ito para sa humanitarian assistance, disaster response, troop transport, at logistics support, lalo na sa isang archipelagic country tulad ng Pilipinas. Mas lalong naging interesante ang update dahil sinabi rin ng PT PAL na palalakihin nila ang production capacity ng ship hull components hanggang 100 blocks per month sa loob ng susunod na 2 taon. Ibig sabihin nito, mas mabilis at mas efficient na paggawa ng barko, hindi lang para sa Pilipinas kundi pati sa iba pang kliyente. At hindi lang Philippine LPD ang nasa pipeline. Ayon sa PT PAL, sabay-sabay nilang ila-launch sa 2026 ang Philippine LPD, ang ikalawang Frigate Modernization Program o FMP ship ng Indonesia, at isang LPD para sa United Arab Emirates. Malinaw dito na tumataas ang credibility ng PT PAL bilang regional shipbuilder. Para sa Pilipinas, malaking bagay ito. Una, dahil on schedule na ulit ang naval modernization matapos ang ilang delays sa nakaraan. Ikalawa, dahil pinapakita nito na ang Philippine Navy ay unti-unting lumalayo sa purely patrol mindset at papunta sa force projection at seal-off capability. Kapag operational na ang ikalawang batch ng LPD, mas magiging handa ang Navy sa joint operations kasama ang Army at Air Force, lalo na sa mga contingency scenario sa malalayong isla o disaster-stricken areas. Ngayon, mula sa dagat, lipat naman tayo sa himpapawid, at dito lalo umiinit ang usapan. Kamakailan, may mga larawang kumalat online na sinasabing nagpapakita ng isang insidente kung saan ang Taiwan Air Force F-16 Vipers ay matagumpay na nakadetect at nakatrack ng Chinese Air Force aircraft nang hindi ito namamalayan. Ayon sa pahayag ng Taiwan Air Force, habang tumutugon sila sa patuloy na Chinese military drills, ang kanilang F-16V fighters ay nakamit ang tinatawag na first sight and target tracking laban sa PLA Air Force KJ-500 Airborne Early Warning Aircraft at J-16 Multirole fighters. Ang mas mahalaga dito, hindi ginamit ng Taiwan ang kanilang AESA radar. Sa halip, ginamit nila ang AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod, isang passive sensor system. Ibig sabihin, nakakita, nakasubaybay, at nakapag-track ang F-16V nang hindi naglalabas ng radar emissions. Resulta nito, walang babala sa Chinese pilots na sila ay tina-track na pala. Sa modernong air combat, napakalaking advantage nito. Karaniwan, kapag nag-on ang radar ng isang fighter jet, nalalaman ito ng kalaban sa pamamagitan ng radar warning receivers. Pero sa kasong ito, tahimik ang F-16, parang multo sa ere. Nakikita niya ang kalaban, pero ang kalaban ay bulag. Ang Sniper ATP ay may kakayahang long-range detection, identification, at track ang gamit ang electro-optical at infrared sensors.
Sa madaling salita, ito ay mata ng fighter jet na kayang makakita kahit hindi nagsisigaw sa radar spectrum. Ang mas nakakabahala para sa China, ang na-track umano ay KJ-500 AEW and C aircraft, isang high-value asset. Ang ganitong eroplano ang nagsisilbing mata at utak ng isang air operation. Kapag ito ay na-neutralize sa totoong labanan, malaki ang bagsak ng situational awareness ng buong force. Kahit sabihin nating walang missile na pinaputok, malinaw ang mensahe, kaya kayong makita bago pa ninyo kami makita. Ngayon, pagsamahin natin ang dalawang balita, ang LPD construction ng Pilipinas at ang Taiwan F-16 tracking incident. Magkaibang bansa, magkaibang sitwasyon, pero iisang leksyon, ang modernong military advantage ay hindi na lang sa dami ng platform, kundi sa integration ng technology, sensors, at doctrine. Para sa Pilipinas, ang LPD ay platform. Pero ang tanong, paano ito gagamitin? Paano ito i-connect sa ISR assets, drones, at command systems? Dahil kahit gaano kalaki ang barko, kung bulag ito sa paligid, limitado ang silbi. Sa kaso ng Taiwan, makikita natin na kahit mas maliit ang force kumpara sa China, nababaliktad ang playing field gamit ang tamang sensors at tactics. Hindi kailangang mag-ingay para maging epektibo. May aral dito ang AFP. Habang patuloy ang modernization, LPEDs, frigates, fighters, radars, dapat sabayan ito ng investment sa sensors, data fusion, at joint doctrine. Ang digmaan ngayon ay labanan ng impormasyon bago pa man labanan ng bala. Isa pang mahalagang punto, deterrence does not always mean firing a shot. Minsan, sapat na ang ipakita na kaya mong makita, sundan, at i-target ang kalaban kahit hindi niya alam. Para sa rehiyon, lalo na sa Indo-Pacific, malinaw na papunta tayo sa panahon kung saan gray zone encounters, shadow tracking, at silent monitoring ang magiging normal. At sa ganitong environment, ang bansang handa ay hindi yung pinakamalakas ang sigaw, kundi yung pinakatahimik pero pinaka-nakakakita. Sa pagtatapos, ang balitang umuusad ang LPD ng Pilipinas ay isang positibong hakbang sa tamang direksyon. Samantalang ang insidente ng Taiwan F-16 at Chinese aircraft ay paalala na ang teknolohiya at tamang paggamit nito ay kayang magbago ng balanse ng kapangyarihan. Ang tanong ngayon para sa Pilipinas, habang dumarating ang bagong barko at kagamitan, handa ba tayong gamitin ang mga ito sa paraang akma sa modernong labanan? Dahil sa panahon ngayon, hindi lang lakas ang labanan, talino, timing, at tahimik na kakayahan ang tunay na panalo.